Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Breaking news, opisyal nang nagkasundo sa contract buyout si Bradley Beal at ang Phoenix Suns. At ngayon ay free agent na si Beal, subalit nakatakdang pumirma siya ng 2 years, 11 million contract sa Los Angeles Clippers kapag na-clear na niya ang lahat ng waivers ayon kay Shams ng ESPN. Hindi noon interesado si Bradley Beal sa buyout. Ganun pa man nang mapayagan na makipag-usap sa ibang mga teams ay dito na-excite si Beal nang malaman niya na interesado sa kanya ang Los Angeles Clippers. At this point ay pare-pareho lang nga ang gusto nila James Harden at Kawhi Leonard. At ito nga ay ang magkampiyon. Tapos na sila sa panahon kung saan nag-aagawan sila ng mga individual accolades. Ngayon nga ay panahon na para magkampiyon sila ni James Harden bago matapos ang kanilang mga basketball career. Ang 2-year contract ni Bradley Beal ay naka-align sa mga kontrata nila Kawhi Leonard at James Harden, kasama ang tulad nila Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic at Luka Doncic na hindi pa pumipirma ng contract extension. Sa 2027 ay lahat sila magiging free agent kung sakali. Andyan din ang tulad nila Steph Curry, Jimmy Butler, Donovan Mitchell at iba pa. Hindi ng Clippers na naghabol kay Beal, bagkus pati na din ang kapitbahay nito na Los Angeles Lakers, ang Milwaukee Bucks at ang Minnesota Timberwolves ayon kay Shams at sa agent mismo ni Bradley Beal. Ang Clippers ngayon ay may projected starting 5 ni James Harden, Bradley Beal, Kawhi Leonard, John Collins at Ivica Zubac. Sa second 5 naman ay andyan si Chris Dunn, Bogdan Bogdanovic, Nick Batum, Derrick Jones Jr. at Brook Lopez. So 10-man deep lineup na nga yan mga kaibigan. Sa first 5 nga nila ay medyo questionable pa ang depensa ni Beal at Harden, so hindi ako magugulat kung may magaganap na pagbabago sa gitna ng season o kaya naman may pasok sa starting lineup ang tulad ni Derrick Jones Jr. for defensive purposes. Si Bradley Beal ay may kakayahan pa din na gumawa ng 20 points per game or even higher depende sa kanyang usage. Ang kanyang depensa lang talaga ang questionable sa ngayon. Ganun pa man kung naaalala nyo nga ay ibinalita natin noon na ang Norman Powell trade ay isang move dahil nakaabang sila kay Bradley Beal. So ngayon nga ang trinade nila na si Norman Powell para kay John Collins na isang legit power forward, dahilan kung bakit makakabalik na si Kawhi Leonard sa pagiging small forward, at ngayon ay nakuha pa nga nila si Bradley Beal na kayang punuan ang 20 points per game ni Norman Powell. Habang sa Suns naman ay basically ay binayaran nila si Bradley Beal ng $97 million para umalis ito sa kanilang team. Ang $97 million na ito ay most likely isi-stretch nila ng 5 years tulad ng ginawa ng Milwaukee Bucks kay Damian Lillard. So may $97 million si Beal sa next 5 years mula sa Phoenix Suns. On top of that ay meron pa siyang $11 million sa next 2 years mula sa Los Angeles Clippers. So win-win situation nga mula kay Bradley Beal. Habang ang Suns naman ay nakaalis na nga sila sa first and second apron dahil sa galaw na ito, at pwede pa silang kumuha ng player na may mid-level contract dahil sa nabakanting cap space sa susunod na 2 taon. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?